Kinakabahan ako nun. Hindi ko alam kung anong daratnan ko sa bahay nila Kyle. Hi, Tita Doc! Hello, Kyle. Para sa'yo. Thank you po! Ano yan? Drawing ko po. Wow naman. Ang ganda. Kyle, gusto mo bang sumama sa akin? Saan po tayo pupunta? Di ba may promise ka sa akin? Apo. Kung pagbabasehan ng mga ngiti ni Kyle, masasabi kong ito na ang pinakamasayang araw niya. At natutuwa akong maging bahagi noon. Pangarap niya kasing makapagmaneho, kaya inilaan ko talaga ang araw na yon para sa kanya. Natupad ko ang munting pangarap niya, pero mas malaki ang pangarap ko para sa kanya. Sana, gumaling na siya. Siyempre, ganun pa rin. Para sa mga bata, sana gumaling na sila. Lalo na si Kyle. Sana mawala na yung sakit na nararamdaman niya. So sis, let's change the topic naman. Let's talk about your love life. Hindi, alam mo naman wala naman. Wala naman. Meron yan ah. Diyan lang. Oh! Lola Bebeng! Padaan kayo! Tama-tama birthday ko. Kumain muna kayo. Kasama niyo ba si Kyle? Dok! Si Carlo! Patay na! Masakit. Parang hindi ko matanggap. Pero okay lang kaya nakakahuway na rin man si Kyle. Alam na yung Dr. Martinez kung ano siya kamahal ni Kyle. Maski na-admit kami pag malaman niya na Tuesday lang ng ang clinic ni Doc Martinez niya na maski hindi siya makalakad. Basta lang na makita lang si Doc Martinez, alam niya kung ano sa kamahal ni Dr. Martinez. Talaga nag-commit na ako na open na yung mind ko na maaaring mamatay sila. Malaking posibilidad talaga na kahit simulan namin silang tulungan, hindi yan mamamatay pa rin. Pero at least napasaya sila. Diba? Tita Doc! Hi, Saka na. Dalang sa'yo. Patuloy na gagampanan ni Dr. Socorro ang pagiging taga-suporta at instrumento ng pag-asa para sa mga batang may kanser. At sa bawat kasong hahawakan niya, magsisilbing inspirasyon at lakas din niya ang kwento ng mga batang matapang na hinarap ang pagsubok nila. Habang buhay ko nang maaalala ang mga ngiti ni Kyle. Sa munti niyang pamamaraan, itinuro niya sa akin na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Ngayon, pwede na siyang maglawa ng walang iniindang karamdaman. Mamimiss kita, Kyle.
And Doc Martinez, thank you sa pag-support mo kay Kyle sa iyang chemo. Nagpapasalamat ako sa KKK sa binigyan nila ng tulong si Kyle. Pasalamat kita ako kay Doc Martinez sa iyang pagbulig sa akong bata nga si Aisel Jan Cartagena sa iyang pagbulig sa amon sa pagpabulong sang iyang sakit nga leukemia. Sa halin sang 2008 nga pag-suportan niya sang bulong ni Aisel Jan. Madamo gid nga salamat sa imo, Doc. Kabay nga mabuligan mo pagid kami sa subong liwat ang iyang nga sakit nga leukemia. Anak ko po si Mariel Hassia. Siya po na-diagnose ng retinoblastoma noong 3 months pa lang siya. Doc, salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami napagpagamot sa kanya sakit. Sana makuha nila yung mga dreams nila. Kahit hindi naman fully namin mabigay, mapasaya namin ng kahit kaunti, maibsan yung kanilang mga paghihirap. Yun lang naman yung ano namin to make it a little better, di ba? You might not cure them or talagang tanggalin lahat ng problema nila, but just make it better. Ang reseta ng ating bayaning doktor, kasabay ng tamang gamutan, ang inspirasyon sa bawat pasyente. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapatid, ako po si Efren Peña Florida. Nagpapaalala na lahat tayo pwedeng maging instrumento. Ako mismo para sa pagbabago.